May mga estudyante na hindi lang nananatili sa mga bahay nila sa tuwing bakasyon. Marami sa kanila ang naghahanap ng pagkakitaan imbis na magpahinga. Isa nga dito ang 18 taong gulang na si Yelition. Pero ang unang trabaho na ipagmamalaki niya sana sa ibang tao ay siya rin palang magiging mitya ng kanyang karumal-dumal na kamatayan. Hindi lamang ito simpleng kaso ng pagpatay dahil maging ang bangkay niya ay nagawa pang halayin ng walang pusong kriminal. Samahan niyo ako sa isang kasong hindi pa rin nakakalimutan ng mga tao sa Malaysia hanggang ngayon. Sa Kuala Lumpur, nakatira ang isang ordinaryong pamilya. Si Ye Weishan ay isang simpleng manggagamot at haligi ng tahanan. Tahimik ang kailang pamumuhay kasama ang asawa niya at ang 4 nilang anak, 3 lalaki at 1 babae. Ang nag-iisang babae ay nagangalang si Yelition. Siya ang paborito at pinakamamahal ng kanyang ama sa kailang magkakapatid. Mabait at responsable si Yelition. Hindi siya ang tipo na basta-bastang nawawala o nagpapagabi ng walang paalam. Pero nang sumapit ang December 16, 1996, nangyari ang lahat. Nung umagang iyon, masaya pang umalis si Yelition sa kailang bahay. Katatapos lang ng eskwela nila at nasa semestral break, kaya't kasama niya ang kanyang 2 kaklase. Nakahanap sila ng pansamantalang trabaho sa isang gift direct selling company sa Jalan Imbi. Sa trabahong ito, magbebenta sila ng mga pangregalo para sa Pasko sa mga bahay-bahay. Ito ang pinakaunang trabaho ni Yelition, kaya talagang nasasabik siya sa mga araw na iyon. Pero ang hindi niya alam, hindi pala ganun kadali ang trabahong pinasok nila. Sa sobrang hirap ng pagbebenta, hindi na rin kinaya ng 2 niyang kaklase. Kaya nung araw ng December 16, bandang 11:00 ng umaga pa lang, ay umuwi na sila. Iniwan nga nila si Yelition kasama ang 2 lalaking empleyado na nag-assign sa kanya sa Pado area. At iyon na rin ang naging huling araw na nakita siya ng kanyang mga kaklase. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, hindi pa rin siya nakakauwi sa kailang bahay. Wala ring natanggap na tawag sa telepono ang pamilya niya, kaya tuluyang kinabahan ang kanyang ama. Agad niya ngang tinawagan ang mga klase ng anak pero sinabi nilang maaga silang umuwi at hindi nga nila alam kung nasaan si Yelition. Ang akala raw nila umuwi na rin ito pagkatapos ng trabaho. Dahil dito, unti-unting kinain ng takot at kaba si Ye Weishan. Hindi naman siya nag-atubili at agad ngang lumabas para maghanap at magtanong hanggang sa nalaman niya na ang kanyang anak ay na-assign sa Podo area para magbenta. Agad naman silang nagtungo roon. Pero habang lumilipas ang oras, wala pa rin silang balita. Hanggang sa may tumawag na isang hindi kilalang numero. Galing pala ito sa isang security guard mula sa isang gusali ng bangko sa Podo. Ayon sa kanya, may natagpuan daw silang mga damit at pinaghihinalaan nilang pag-aari ito ng kanyang anak na si Yelition. Hindi na nga nag-aksaya ng oras ang ama. Kasama ang mga kaklase ng kanyang anak, agad siyang pumunta sa lugar. Pagdating nila, dinala sila sa ika-6 na palapag at pagkarating nila doon may isang plastic bag at sa loob nito naroon ang damit at sapatos ng kanyang anak. Ang pinaka nakakapanlumo pa, ang kanyang underwear ay punit-punit at may bahid pa ng kakaibang likido. Sa sandaling iyon, walang salita ang lumalabas sa bibig ni Ye Weishan. Ramdam na ng isang ama na may napakasamang nangyari sa kanyang anak. Para nga siyang nawala ng ulirat. Hindi na nga siya makapag-isip ng maayos sa mga oras na iyon. Ilang sandali pa dumating ang mga pulis. Agad nga nilang sinimulan ang masusing paghahanap sa buong gusali. Sa bawat palapag, bawat sulok, wala silang pinalagpas. Napansin nila na sa mga opisina dito may mga guard na nakabantay. Pero sa kabila nito, parang naglaho na lamang si Yelition. Hanggang sa makarating nga sila sa ika-4 na palapag. At doon, may napansin si Ye Weishan sa isang sulok. Isang taong nakahandusay sa sahig at hindi gumagalaw. Agad siyang tumakbo ng walang pag-aalinlangan. At sa isang iglap, binaligtad niya ang katawan.
At doon niya nakita ang mukha ni Yi Lichun, ang kanyang anak. Wala na siyang kahit anumang saplot. Ang kanyang katawan ay malamig at naninigas na. Ang kanyang mga kuko ay nangingitim. May nakapulupot na t-shirt sa kanyang leeg at ang kanyang mga mata ay namamaga. Puno rin ng dugo at dumi ang kanyang katawan. Sa kanyang hita ay may malaking itim na marka. Sa mga oras na iyon, wala nang nagawa si Ye Wuxian kundi yakapin ang kanyang anak. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan nito at umaasang baka sakaling gumalaw pa siya. Baka sakaling huminga pa ito. Sinubukan niyang bigyan ng paunang lunas ang kanyang anak pero wala na talaga. Maging ang mga pulis sa paligid ay hindi na rin napigilan ang kailang emosyon. Lumapit sila at sinubukang pakalamahin ang isang nagluluksang ama. Samantala, habang sinusuri ang lugar, may isa pang napansin ang mga investigador. Nawawala ang suot ni Yi Lichun na gintong kwintas at anklet. Batay sa kondisyon ng kanyang katawan at sa mga ebidensya sa paligid, malinaw ang nangyari. Sinakal siya hanggang sa mawala ng buhay. Tinatayang nangyari ito bandang 3:30 ng hapon hanggang 8:30 ng gabi. Dahil unang araw pa lang nga ni Yi Lichun sa trabaho, kakaunti lang ang mga taong nakasalamuhan niya. Kaya agad na nakatuon ang investigasyon sa dalawang lalaking huling nakasama niya. Sila ang huling nakakita sa kanya at sila ang may pinakamalakas na motibo. Kinabukasan, pumunta ang pulisya sa kumpanyang pinasukan ni Yi Lichun. Doon nga nila nalaman, ilang araw pa lang mula nang mag-apply si Yi Lichun. Hindi pa siya regular na empleyado. Samantalang ang dalawang lalaking kasama niya ay mahigit 4 na buwan nang nagtatrabaho roon. Agad na pinapunta ng pulis ang dalawa sa istasyon. Pero may kakaibang nangyari. Sa araw ngang iyon, isa lamang ang pumasok sa trabaho. Ang isa ay hindi na nagpakita. At doon, lalong tumindi ang hinala ng pulisya. Ang 18 taong gulang na si Adela, ang lalaking bigla ang nawala, siya na ngayon ang pangunahing sospek. Kasabay nito, inimbitahan din ang security guard na tumawag sa ama ni Yi Lichun. Pero kalaunan, napatunayan wala itong kinalaman. At sa punto ngang iyon, halos lahat ng ebidensya ay tumuturo na kay Adela. Hindi nagtagal natuntun ng pulis kung saan siya nagtatago at kinabukasan, 9:00 ng umaga dinala siya sa istasyon para sa isang masusing investigasyon. Ayon sa kanya, naghiwalay na sila ng landas ni Yi Lichun matapos magbenta. At wala na nga raw siyang alam sa nangyari dito pagkatapos noon. Sa una pa lang ay mahahalata na maitinatago nga siya, lalo na't hindi nagtutugma ang mga impormasyon na nagmumula sa kanya. Sa patuloy nga na pagtatanong ng pulisya, hindi na rin niya kinaya. Bandang 2:30 ng tanghali, inamin niya na nga ang lahat. Ayon sa kanyang salaysay, noong araw ng krimen, kasama niyang isa pa niyang kasamahan na nagngangalang si Aboda habang tinuturuan nila si Yi Lichun na magbenta sa Pudu area. Pero sa kalagitnaan nga ng araw, umalis ang kanyang kasama dahil may iba pa itong lakad. Kaya nga sa mga oras na iyon, naiwan na lamang silang dalawa ng biktima. Doon na raw nagsimula ang lahat. Habang magkasama sila, unti-unting pumasok sa isip ni Adela ang masamang balak. Nakita niyang inosenteng itsura ni Yi Lichun pati na ang mga alahas na suot nito. At sa halip nga napigilan ang kanyang sarili, hinayaan niyang manaig ang kasamaan sa kanyang isip. Bago pa man nga matapos ang kailang pagbebenta, nilinlang niya si Yi Lichun. Sinabi niyang may pupuntahan pa silang ibang kliyente. Sumama naman ito sa kanya, pero dinala niya ito sa isang bodega sa loob ng gusali ng bangko. Pagpasok pa lang nila, ipinakita na nga niya ang kanyang tunay na intensyon sa dalaga. Sinubukan niyang lapitan at hawakan si Yi Lichun. Sa takot, nagpumiglas at nanlaban ang dalaga. Sinubukan niya rin ngang tumakas pero hindi niya kinaya ang lakas ni Adela. Ang nagawa lamang niya ay sumigaw ng malakas pero wala namang nakakarinig sa kanya sa mga oras na iyon. Sa kabilang banda, si Adela ay abala naman sa paghubad ng kanyang t-shirt at pagkatapos, ginamit niya nga itong pang sa kakaawa-awang biktima. Ipinagpatuloy niya nga ang pananakit hanggang sa maubusan na ito ng hininga at tuluyan ng bawian ng buhay. Pero hindi pa nga doon natapos ang lahat dahil ang bangkay sa kanyang harapan ay ginawa niya pa ng mas karumal-dumal na krimen. Hinat niya nga ito
at paulit-ulit niyang sinaktan para lamang masigurado na wala na talaga itong buhay. Pagkatapos, ninakaw niya ang gintong kwintas at ang angklit nito. Plano niya ngang ibenta ang mga ito na parang wala lang nangyari. Matapos ang lahat, balak pa sana niyang itapon ang bangkay sa ilog para tuluyang matakpan ang ginawang krimen. Pero nang makita niya ang kalagayan ng biktima, doon nga siya kinabahan at natakot. Naisip niya namang humingi ng tulong sa kasama niya nakatira din sa parehong bahay na tinutuluyan niya. Inamin niya ang ginawa niyang krimen sa kasamahan. Pagkatapos ay nakiusap siya dito na tulungan siyang itago ang bangkay. Ang nakakagulat pa ay pumayag naman ito sa nakakakilabot na kahilingan niya. Magkasama nga nilang binuhat ang bangkay papunta sa elevator. Pero pagdating sa ika-4 na palapag, hindi na kinaya ng kanyang kasama ang takot at bigla na lamang itong tumakbo para tumakas. Dahil nga dito, napilitan si Adela na iwan na lamang ang bangkay sa ika-4 na palapag at dali-dali nga siyang tumakas. Kinabukasan, hindi na rin siya pumasok sa trabaho at nagsimula na ngang magtago. Sa isip niya, umaasa siyang lilipas din ang lahat at hindi na siya kailanman mahuhuli ng pulisya. Pero ang hindi niya nga raw inaasahan ay ang mabilis na paghuli sa kanya ng mga pulis. Samantala, habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting nakilala ng mga otoridad kung sino talaga si Yi Lichun. At doon nga mas lalong naging emosyonal ang kwento. Para sa kanyang mga kaibigan, si Yi Lichun ay isang simpleng dalaga, mabait, tahimik at palakaibigan. Hindi siya palaaway, hindi rin siya reklamador at laging handang umintindi sa iba. Kaya naman, lahat nga na nakakakilala sa kanya ay minamahal siya. Ayon sa kanyang kaibigan na nagngangalang si Paylin, sa 5 taon nila pagkakaibigan, bihira niya makita si Yi Lichun na magalit. Nung bagong taon, kahit masama nga ang pakiramdam niya, pinili niyang umuwi na mag-isa sakay ng taxi. Dahil ayaw niyang masira ang pagsasaya ng iba para lamang ihatid siya. At taliwas din nga sa iniisip ng iba, hindi siya yung babaeng mahilig magpa-sexy o mang-akit na mga lalaki. Sa katunayan, ang suot niya ng araw na iyon ay normal na damit lang ng isang babae. Pero sa kabilangan ng lahat ng iyon, naranasan pa rin niya ang pinakamatinding bangungot. Ang kanyang mga magulang nga ay lubusang nagdalamhati sa nangyari. Ang kanyang ama na si Yi Wishan halos ibuhos ang buong buhay para sa kanyang anak na babae. Araw-araw siya nagmamaneho ng taxi para matustusan ang pamilya. Siya rin nga ang gumagawa ng mga gawaing bahay para makapag-focus si Yi Lichun sa pag-aaral. Halos wala na nga siyang pahinga. Halos hindi na nga siya nakakatulog ng maayos. Samantalang ang kanyang ina naman na mahina na ang katawan, muntik pang mawala ng malay nang marinig ang nasabing masamang balita. At hanggang sa mga sumunod nga na araw, hindi siya nagising sa sobrang lungkot sa pagkamatay ng kanyang anak. Dahil dito, mas lalo pang naging malungkot ang kwento ng kailang pamilya. Si Adela, ang taong kumuha ng buhay ni Yi Lichun, ay hindi lang nga pumatay, winasak din niya ang isang masayang pamilya. Lahat ay umaasa na makakamit niya ang pinakamabigat na parusa. Pero, nang dumating ang araw ng pagdinig, nagulat ang lahat sa naging resulta. Dahil sa batas ng Malaysia, hindi siya maaaring hatulan ng kamatayan. Nung araw ng krimen, hindi pa siya umaabot sa 18 taong gulang, kulang na lamang ng 1 araw bago ang kanyang kaarawan. Ayon sa batas, ang sinumang mapatunayang nagkasala sa pagpatay sa ilalim ng Section 302 ay dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit kung minor de edad ang gumawa, hindi ito maaaring ipataw. Sa korte, isa-isa ngang inilahad ang mga ebidensya, ang kanyang pag-amin, ang ulat ng pulisya at ang testimonya ng forensic expert. Lahat ng ito ay nagtugma at malinaw ngang nagpatunay sa kanyang ginawa. Ipinakita rin na si Yi Lichun ay sinakal hanggang sa mawala ng buhay at pagkatapos ay ginawan pa nga ito ng karumal-dumal na krimen. Habang nagbibigay ng testimonya ang kanyang ama na si Yi Wishan, hindi niya na nga napigilang umiyak sa harap ng lahat. Samantalang si Adela ay nanatiling tahimik. Nakayuko lamang ito, hindi mabasa kung may pagsisisi ba siya o wala. Sa panig nga ng depensa, hindi nila itinanggi ang krimen. Sa halip, doon sila kumapit sa isang bagay, ang edad ni Adela. Paulit-ulit nga nilang ikiniit na noong nangyari ang krimen,
Wala pa siyang 18 taong gulang. Ang kanyang kaarawan ay December 17, isang araw matapos ang insidente. At dahil dito, kahit gaano pa nga kabigat ang kanyang ginawa, hindi siya maaaring hatulan ng kamatayan. Sa huli, nagpasya ang hukom na ipasok si Adela sa isang juvenile detention center, alinsunod sa batas. Ang hatol ngang ito ay agad na nagdulot ng matinding galit sa publiko. Para sa marami, hindi ito sapat. Isang inosenteng buhay ang nawala. Isang pamilya ang tuluyang nasira. Pero dahil lamang sa isang araw na kulang sa edad, nakaiwas ang sospek sa bitay. Ang pamilya ni Yi Lichun ay hindi man nakadalo sa huling pagdinig, ngunit nang nalaman nga nila ang desisyon, hindi maipaliwanag ang sakit at galit na kailang naramdaman. Mas lalo pang ang dumurog sa puso ng kanyang ama ang mga sumunod na pangyayari. Nang dumating ang resulta ng exam ni Yi Lichun sa kailang paaralan, ang ibang estudyante ay masayang tinatanggap ito kasama ang kailang pamilya. Si Yi Weishan ay nag-iisang hawak ang resulta ng kanyang anak. Dinala pa niya ito sa huling himlayan ng kanyang anak kasamang ilang kaibigan nito upang ibalita ang tagumpay na hindi na nito maririnig. Ang buhay ni Yi Lichun na dapat sana ay puno ng pag-asa ay natapos nga sa edad na 18. Ni hindi man lamang niya naranasan ang kolehiyo, hindi niya rin natupad ang kanyang mga pangarap, at ang taong kumuha nga ng lahat ng iyon ay nakaiwas pa sa pinakamabigat na parusa dahil lamang sa kanyang edad. Ang kasong ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa Malaysia noong dekada 90. Nagbukas rin ito ng usapin tungkol sa kaligtasan ng kabataan sa kanilang trabaho at kung sapat ba ang batas sa pagharap sa ganitong uri ng krimen. Para sa marami, ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa batas, kundi sa kung ano ang tunay na nararapat. At hanggang ngayon, mahigit 20 taon na ang lumipas, pero tuwing naaalala ang kasong ito, bumabalik ang lungkot at bumabalik ang galit. Nang dahil lamang sa isang araw na pagitan, hindi na parusahan ang nakakatakot na kriminal. Maraming salamat po sa palaging panunood ng aking mga kwento. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ko sa gabing ito, pwede niyo po ba akong bigyan ng isang like at mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwento. Ako po si Denise at see you in my next video.